Mga idol at kabayan, super good news! Isa pang pinakamalakas na barko ng Pilipinas sa kasalukuyan, inilunsad na ng South Korea. Ang BRP Daegu Silang FFG-07 ay armado rin ng pangmalakas ng armas tulad ng vertical launching system, anti-ship missile, close-in weapon system at mga torpedoes. Darating ang nasabing barko ngayong Setyembre ng taong ito sa Pilipinas. Samantala, good news number 2, ang BRP Miguel Malvar FFG-06 ay umalis na sa South Korea patungong Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan, good news number 3, $500 million US military aid ang matatanggap ng Pilipinas taon-taon. Wow na wow! The amount that we needed, about 500 million for this year and perhaps another 500 million next year, and the year after that one another 500 million. All of this is part of the program that we have, Deterrence to Pitong Strength. B-2 stealth bomber na sa Diego Garcia Air Base na ayon sa nakuhang satellite image ng open source. 12 ISIS binomba ng Amerika. White House, ipinakita ang ginawang airstrike ng US Air Force sa mga kalaban. 7 spy na nahuli ng National Bureau of Investigation sa Subic Bay. Pati mga barko ng Pilipinas, tinitiktikan. Isa sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Japan, dumaong sa harap mismo ng West Philippine Sea. Ikalawang pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas, inilunsad na ng South Korea. BRP Daegu Silang FFG-07, isang guided missile frigate, ay matagumpay ng inilunsad sa Ulsan, South Korea. Ang barkong ito ay may haba ng halos 120 metro at lapad na 15 metro, bilis na 50 knots at range na 4,500 nautical miles o 8,330 km. Ito ay taglay ang mga makabagong sensor, mga armas na 76mm main gun, 16 na SAL ng VL Mica vertical launching system, Sea-Star missile at 35mm Gok Dinis close-in weapon system. Good news mga kabayan, dahil ang BRP Daegu Silang FFG-07 ay nakatakdang madideliver sa Pilipinas ngayong Setyembre ng taong 2025. Habang aalis naman ng South Korea ang BRP Miguel Malvar FFG-06 ngayong araw, at ito ay darating sa Pilipinas sa unang linggo ng Abril taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga sundalo at gobyerno ng Pilipinas. Undersecretary for Acquisition of National Defense Salvador Melchor Mison Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Chief of Naval Operation Admiral Jose Maria Ambrosio Esbilita at Ambassador to South Korea Teresa B. Dizon de Vega. Sa ibang balita naman mga kabayan, isa sa mga eroplano ng Russia ang magsasagawa sana ng pag-iispiya sa naglalayag na barko ng Amerika, ang USS Carl Vinson aircraft carrier. Pero in-intercept ito ng mga eroplano ng US Navy at US Marines. Isang Russian 238N spy plane na lumipad ng mababa ang na-intercept ng FA-18F Super Hornet at F-35C, isang 5th generation stealth fighter jet sa dagat ng Japan. Ganyan kapag meron kang air superiority, kayang-kaya mong alisin ang anumang banta ng kalaban. Sa ibang balita naman mga kabayan, ayon sa kuwang mga larawan sa satellite, 3 sa mga B-2 stealth bomber ang makikita sa Diego Garcia US Military Base. 4 pa sa mga ito ang posibleng nasa loob ng mga hangar ayon sa open source. Makikita din na 9 na iba pang mga eroplanong militar ng Amerika. Ang posibleng ang mga ito ay mga tanker na nakalapag din sa nasabing base militar ng Amerika. Maging ang mga expert ay binabantayan ang kasunod na magiging hakbang ng Estados Unidos. Ito yung sinasabi ni President Trump na peace through strength. Naniniwala ang bagong presidente ng Amerika na sa pamamagitan ng lakas at puwersa makakamit ang tuluyang kapayapaan. Ipinakita naman ng White House sa kanilang social media ang ginawa nitong airstrike sa mga kalaban. Ayon sa White House, 12 sa mga ISIS ang kanilang tinarget. Hindi nagdadalawang isip ang Amerika na gawin ang nararapat sa sinumang nagbabalak ng magasik ng kasamaan. Dagdag pa ng Amerika, tuloy-tuloy din ang opensiba laban sa mga Houthi. Good news na good news mga kabayan, kinumpirma ng US Ambassador sa Amerika na tuloy ang tulong militar ng Amerika sa Pilipinas. Sa katunayan, hindi lamang ngayong taon magbibigay ng $500 million ang Amerika para ponduhan ang mga kagamitan sa depensa na kailangan ng Armed Forces of the Philippines. Maging sa susunod na mga taon, makakatanggap ang Armed Forces of the Philippines ng $500 million military assistance sa Amerika taon-taon. Wow na wow! Isang patunay na mas lalo pang lumakas ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Trump administration. Ang military aid na ito at ang foreign military finance
financing ay malaki ang maitutulong sa kasalukuyang Armed Forces of the Philippines Modernization Program na makukuha ng Armed Forces ang kanilang kinakailangang mga sandata para sa depensa ng Pilipinas. They would like to strengthen the alliance, that's one. And not only that, they would like to strengthen our armed forces. So therefore, many of the things that we need will most likely be given or financed through the FMF program of the United States. And that's the reason why we were able to get a waiver for many of these things that we need. The amount that we needed, about 500 million for this year, and perhaps another 500 million next year, and the year after that one, another 500 million. All of this is part of the program that we have, Deterrence Through Strength. And that is exactly what we are planning to do. And I think Secretary Hegseth and Secretary Teodoro will sort of like have some kind of a discussion around what it is that we will be needing for our armed forces to bring it up to speed on exactly what we want to achieve. Isa pang pinakabagong barko ng Japan, ang GS Noshiro ng Japan Maritime Self-Defense Force ay nasa Pilipinas. Ito ay nakadaong sa base militar ng Pilipinas na nakaharap sa West Philippine Sea. 3 araw mamamalagi ang Mogami-class frigate ng Japan sa bansa. Kakaiba ang disenyo ng nasabing barko ng Japan, mga kabayan, pero ito ay armado ng iba't ibang uri ng mga armas. Meron itong 5-inch naval gun, 8 Type 17 anti-ship missile, isang sira, meron itong 12 torpedoes, mine laying equipment, 16 na MK-41 vertical launching system, 2 remote control weapon station, decoy at electronic attack capability. Ngayon, dahil sa reciprocal access agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan, mas napapadalas pa ang pagpasok sa bansa ng mga barkong pandigma nito. National Bureau of Investigation kinumpirma na hindi lamang mga barko ng Amerika ang punterya ng mga Chinese spy na nahuli sa Subic Bay, maging mga barko ng Pilipinas at mga supply mission ng Amerika na kuna ng mga espiya. Taas ang kamay! Taba! Dalawa lang kayo? Ilan kayo? Labas! We identified na ito pong mga grupo ito nagpapalipad po ng drone during daytime and nighttime in the guise of pagpapadala ng fishing bait sa laot. Ito pong mga drones na ito ginagamit to conduct surveillance ng mga passing and exiting and entering military vessels, naval vessels po ng Pilipinas, as well as yung mga kasama sa US Asiatic Sea. And what is notable po dun sa ating operation, we recovered a piece of paper written in Chinese. And when translated, ito po, nakalagay po dito yung date, time, and yung barko na lumabas at pumasok po sa Subic Bay Port. This is very disturbing. This is getting very alarming to all of us. The images and the contents of the gadgets recovered are being studied and reviewed carefully by our forensic laboratory. And we will do a pattern analysis kung connect. Laban Pinas!